Hello there world! It's your girl again and welcome back to my channel. So for today's video, isi-share ko sa inyo is kung paano ba ako nakatuloy from beginner to where I am right now. So hindi ko naman kiniklaim na ako na yung expert of the experts, no? I think in this career sa web development, no one can be expert in anything kasi laging may bagong technologies. And as you keep up with the new trends, nakakalimutan mo naman yung mga old ones na inaral mo before. Pero what I can say is, di ba habang tumatagal tayo sa industry, dumarating tayo sa point wherein learning becomes easier. Mas madali na lang mag-aral ng mga bagong technologies dahil may experience ka na kung paano umiikot yung mga bagay-bagay. Unlike nung beginner pa lang ako, actually, I didn't know how to learn. I don't know where to start. I almost quit programming. Pero once na naintindihan ko na, nag-grasp ko na yung concept nung kung paano ko siya aaralin, padagdag na lang ng padagdag yung skills. And whatever problems or challenges, I'm confident na there's always a solution for anything. So ano ba yung mga discarding ginawa ko to learn programming and para matuloy ko tong career na to? Actually, nag-start ako ng mag-code sa school. Yung course ko is computer engineering. And yung subjects namin is divided into different areas of expertise. Pwede kang maging IT engineer, pwede kang maging network engineer, pwede ka sa robotics, system administration, and pwede ka rin dito sa software engineering. So, pipili ka na lang kung anong pipiliin mong career path in the future. So, fast forward, natanggap ako sa isang gaming company sa Makati. And sobrang generous ng mga boss ko nun. Actually, basics lang naman yung alam ko sa web development. Nung time na yon, ang alam ko lang is HTML, CSS, and PHP kasi yun yung mga courses na kinuha ko sa college. And then, ayun, binigyan nila ako ng enough time to learn. By myself lang. Wala naman akong formal training. Okay, so ano nga ba yung mga discarding ginawa ko para matuloy ko tong career na to? So, number one, I learned from W3 schools and MDN web docs. YouTube was not yet blooming that time. Hindi kagaya ngayon na nagkalat na yung mga tutorials sa YouTube, sa iba-ibang online courses, wherein pwede ka nang mag-start from zero knowledge to mastery. In my case, nag-aral talaga ako sa mga official documentations lang. Nung time na yun, hindi pa masyadong maganda yung mga websites na yun. Like, kung titingnan mo siya ngayon, halos lahat na ng documentations nag-improve na eh. Even yung W3 schools itself and yung MDN web docs has improved a lot. Also, I learned from a lot of ebooks. So, nagbabasa ako ng iba-ibang mga ebooks. Hindi ko na alam kung saan ko nakuha yung ebooks na yon. Basta alam ko parang free downloads lang siya. I have collections of ebooks na mostly from Linda and yung O'Reilly. Tapos, yung mga essentials na books, like ito, halimbawa, Essential Guide for HTML and CSS, Essential Guide for Ajax and PHP. And also, yung mga for dummies na books, like ito. Ayun, so madami rin akong natutunan sa ebooks. Actually, mas gusto ko to compared sa research lang kasi mas deep yung understanding ko kung binabasa ko yung ebooks. Nung nag-aral ako ng Angular, nag-start lang din ako sa ebooks. Nakatulong din sa akin guys yung pag-download ng mga free source codes from internet. And niraran ko siya sa local machine ko and then iniintindi ko kung ano ba yung gamit ng mga source codes, kung paano din-declare yung mga methods, yung classes, yung variables, kung ano yung file structuring. Tapos ako naman, gumagawa rin ako ng sarili kong snippets na pwede kong i-reuse. And actually, meron akong list of ideas for learning and some problems na na-encounter ko along the way and yung mga solutions dun sa mga problems na yon. Next is, merong mga senior developers sa company. Kinukulit ko sila and tinatanong ko sila, paano to, paano yan, anong magandang gawin dito. And actually, minsan may times na pinapanood ko lang sila kung paano nila ginagawa yung trabaho nila. Tapos tanong ako ng tanong. As long as they are answering my questions and okay lang sa kanila na mag-share ng knowledge, yun yung mga taong tinatanong ko. May mga documentations, yes, malinaw yung mga documentations pagdating sa syntax and sa mga descriptions ng code. Pero pag gagamitin mo na siya sa code, 'di ba, medyo malilito ka eh. Saan mo 'to ipapasok, saan 'to magandang gamitin. So, the way out kung medyo nalilito ka is to ask. And I think there's nothing wrong in asking. Walang masamang tanong, walang maling tanong. As long as mas mabilis mong maintindihan yung concept and kung makakatulong siya sa'yo to do it better or in a proper way, then just ask.
Then next one is common actually. I was doing a lot of OTY. Yung overtime, thank you. Meaning walang bayad yung overtime ko. I work in the office and I extend my work at home just to learn. Kahit yung mga office mates ko, they go out to watch movies or to drink or to play arcade. Ako, I stay to learn. And I make sure na kapag nag-aaral ako, nakafocus talaga ako. Hindi ako pwedeng mag-multitask kasi nawawala ako sa momentum eh. So, next is, I ask my boss for more involvement sa projects ng company. Although I know na that time, hindi pa talaga ako trusted to work in their projects, I still ask. Kasi, paano naman ako matututo kung wala akong gagawin, di ba? Kung di ako may involved sa mga projects. So, the moment na na-involve ako dun sa projects, that's the only time na I knew, I understood what I was learning. Kasi kahit ilang beses kang manood ng mga tutorials or magbasa ng mga ebooks, kung hindi mo siya na-apply sa totoong application, you wouldn't know eh. Hindi mo malalaman kung natututo ka. Tama yung advice nila eh, that the best way to learn is by application. The moment that the deadlines are approaching and you need to speed up, and the moment na na-encounter mo na yung mga issues and you need to debug, then that's the time na bigla ka na lang matututo eh. And magugulat ka na lang na may bago kang natutunan. Okay, so next one is, I make sure that I have a deep understanding of how things work. So, kapag meron kang understanding ng foundation, so kahit ano pang mga frameworks ang lumabas dyan, mas madali mo na siyang aaralin eh. That's why lagi kong sinasabi dyan sa comments, makikita nyo dyan, make sure to have understanding of the foundation before you jump into the frameworks. Kasi hindi mo alam kung kailan malalaos yung frameworks mo eh, di ba? Nag-iiba-iba yung state ng frameworks. Kung titingnan natin sa graph, yan, kung makikita nyo sa insights na based sa survey, take a look at these URLs. Ilalagay ko din ito sa description box para sa insights. Makikita nyo dyan yung trend ng frameworks. Yan. It's based sa survey ng Stack Overflow and State of JS. So, nag-iiba-iba talaga yung trend. And yung pag-launch ng mga bagong framework, it happens very quite often. And hindi mo yun maaaral ng sabay-sabay. Pwede kasing the moment na nag-aral ka ng React.js, makakalimutan mo na yung Angular or yung Vue. Pero as long as you have a good understanding of the foundation, mas madali mo na siyang babalikan eh. Pwede mo na lang i-review yung previous work mo or mag-aral ka ng mga bagong technologies. Kung ano man yung kailangan ng company mo, mas madali mo na siyang maaaral if you have a good understanding of the foundation. Okay, so last thing guys is I practice a lot. Yun, kapag nanonood ako ng tutorials, minsan hina-hands-on ko yun. Depende kung nagawa ko na siya before or hindi pa. Pag nagawa ko na siya before, hindi ko na yun hina-hands-on. Pinapakinggan ko na lang yung explanation niya kasi natututo pa rin ako dun eh kahit nagawa ko na siya. Minsan may mga theoretical stuff na hindi ko pa alam. So, pinapakinggan ko na lang siya para mas maintindihan ko yung mga previous na ginawa ko. Pero kung hindi ko pa naman siya nagagawa, hina-hands-on ko yun. Minsan yung 30 minutes na tutorial nagiging 1 to 2 hours kasi involve yung debugging. Minsan nakakalimutan ko yung mga dependencies na hindi ko na-install na nagko-cause ng error. Minsan yung mga versions na ginamit niya hindi compatible dun sa versions ng machine ko. So, pag ganun, habang pinifix ko yung error, natututo pa rin ako and napapractice ako. And mas na-explore ko pa siya bukod dun sa tinuturo niya dun sa tutorial. And another thing pala guys na ginagawa ko is iniiba ko yung style, iniiba ko yung structure niya. I do it in my own style para at least gumagana pa rin yung logic kung paano ko siya gagawin. And hindi lang ako sumusunod dun sa style niya. Okay guys, so that's how I learned programming. And ngayon naman sa mga bagong technologies, kapag may bagong mga frameworks na lumalabas, I just get familiarized kung ano yung use niya, kung paano siya gumagana, kung ano yung pinag-iba niya sa ibang frameworks. Pero hindi ko naman minamaster lahat. You know, everyday life is just too short. It's very impossible for me to master everything. Anyway, sa trabaho naman natin, natututo pa rin tayo eh. Whatever we do at work, everyday may bago pa rin tayong natututunan. Every project may iba-iba tayong diskarte. Hindi lang naman tayo nagka-copy-paste from our previous projects, diba? My take is, hindi mo naman talaga kailangan kabisaduhin lahat ng syntax. Kasi kaya nga may mga official documentations, 'di ba? Kaya nga may IntelliSense yung mga text editors natin. Very useful din yung magtatanong ka sa forums, sa mga Facebook groups. Maswerte nga ngayon, 'di ba? May mga Facebook groups na unlike before. By the way, kung gusto nyong mag-join dun sa Facebook groups na ginawa ko, it's Full Stack Web Developers PH. Yan, mag-join lang kayo. Ilalagay ko lang dito sa description box yung link.
Ayun, so kung bago ka lang sa programming, good luck sa'yo. And kung medyo natatakot ka, kung medyo nahihirapan ka, I'd say don't give up. Yes, so challenging, medyo mahirap, kailangan mong mag-alat ng time, kailangan mong mag-alat ng effort. Pero kung nandito yung passion mo, kung ito talaga yung gusto mong career in the future, then just do it. Practice lang ng practice. And remember that the most beautiful thing in this career is the satisfaction. There are good times, there are bad times, but there's always fun times every once in a while. So that's it for me, folks. I hope you enjoyed this video, and if you do, please give it a thumbs up. Thanks for watching, and I'll see you on the next one. Bye!